Good day, Padjaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, tapos na po ang Chess 9LX tournament, pero merong kasabay na napakalakas din na tournament na kung saan kasali dito si Magnus Carlsen and ang World Challenger na si Grandmaster Nepo. So bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So dito po, puti si Magnus and itim si Nepo. And alam nyo naman na sila ang maglalaban para sa World Championship title na gaganapin sa November 2021. Ayan, so comment po kayo kung sino sa tingin nyo ang magiging World Champion. Si Magnus pa rin ba or madedethrone na siya ni Grandmaster Nepo? So dito, aalamin natin kung nagtatago ba sila ng preparasyon. Kasi syempre, every game counts, lalo na kapag World Championship match. Isang panalo lang, usually yun na ang nagiging world champion kasi usually tabla ang mga nagiging laro. Ayan, so dito ang tinira ni Magnus ay E4 and ang sagot ni Nepo ay E5. So makikita nyo nothing crazy. Ayan, hindi tumira ng Sicilian or something like Alekhine, Caro-Kann. Talagang solid classical chess lang ang ginawa dito ni Nepo. Ayan, so mag-stay pala kayo pagkatapos ng analysis. Analyze natin yung Armageddon nila and titignan natin yung format nitong Norway Chess. Medyo unique po kasi yung format. At the same time, titignan natin kung sino ba yung leading sa tournament. So dito, after E5, nag-Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Ayan, and usually, kapag gustong manalo ng black, ayaw pasukin yung mga equal lines. Titira ng something like A6. May mga tira ding G6 or Knight G7 and then F5. Pero syempre, kung nanonood kayo ng videos namin and nakikita nyo yung mga laro ni Magnus, nila Wesley, usually kapag gusto lang ng solid game ng black, ang ginagawa po ay Berlin defense. At iyon ay Knight F6. Ayan, so after Knight F6, nag-castle si Magnus, pinasok niya yung Berlin endgame, KN, and then D4. Ayan, so ito po talaga yung line dyan. Kapag kinain yan, may mga tirang Rook E1, mapipin yung kabayo, kaya nagna-Knight D6. Ayan, ina-atake yung bishop. So maraming linya dito. And usually nagli-lead lang sa equal position na uuwi din sa tabla. So ang ginawa ni Magnus ay yung main line na mapupunta sa endgame. Kakainin to. After D-Tex C6, D-Tex E5, Knight F5, Queen D8, King D8. At ito po yung Berlin endgame na kung saan talagang lahat ng top level players nasa repertoire nila to. Tinitira nila kasi usually mauuwi ito sa tabla kapag tinira mo as black. Kumbaga, ito yung sure way para madali yung laban and hindi ka agad matatalo sa atake or sa middle game. So after King D8, ang napiling line ni Magnus ay check. Usually, Knight C3 muna para flexible yung rook. Ayan, kung rook ba na to or ito yung check dito. Pero chinek ka agad ni Magnus na King E8, Knight C3, Bishop E6, and then Knight G5. Ayan, so dito, inaatake niya yung bishop. Gusto niyang mawala yung bishop pair ni Nepo kasi pag nawala po yan, usually may chance manalo. Kumbaga, mapipilit kasi wala ng bishop pair and yung double pawn dito ma-exploit ng white by advancing the pawn majority here on the king side. So after Knight G5, ang ginawa ni Nepo ay Bishop C8 lang. And sa tingin ko, prepared niya rin to. Kumbaga, alam niya na yung mga lines dito and yung mga pang-bluff ng puti. So after Bishop C8, nag-H3, Bishop E7, and itong bishop na to ang gusto niyang mawala. Bakit? Kahit mawala yung bishop pair niya, for example, tumira ng something like A3 si Magnus, kakainin niya yan, ayan, pwede niyang kainin yan, pagkain, pwede lang siya mag-Knight E7 or Bishop D7, and opposite colored bishop ang mangyayari, which is most likely mauuwi din sa tabla. So possibility po ganyan. Kaya ang ginawa ni Magnus after Bishop E7, inatras niya yung kabayo. Ayan, Knight F3, nag-H5, nag-Knight E2. So, normal lang po yan. Igaganon doon or pwede rin dito. Pero, usually, madali lang din laruin sa itim. Ang ginawa dito ni Nepo ay Knight H4. So, pwede nyo itong gayahin. Talagang yung mga ideas lang, kailangan panoorin nyo yung mga videos namin para makita nyo yung mga ideas ng top level players. So, after Knight H4, kinain, Bishop H4, and na-exchange na naman yung pyesa. Pero makikita nyo, may pawn majority sa king side. Kaya lang dahil meron ng bishop pair, napakahirap itulak. So after Bishop H4, G3, Bishop E7, and then King G2. Ayan, so dinepensahan po to kasi bitin yan. So dinevelop na ni Nepo yung bishop niya. Tumira ng C3,
C5. Ayan. So, slight inaccuracy daw. Mas maganda daw G5. Pero, engine lang naman nagsabi yan. Maaaring part of preparation pa rin ni Nepo kasi mabilis niyang tinira. And after C5, tumira ng Bishop E3. Ayan. May pressure ng onte. And then, nag-G5 dito. Nag-F3 and then G4. So, itong mga tira na to, usually, hindi ititira kapag hindi naaral. So, at some point in Nepo's career, naaral niya na yung ganitong ideas. Kumbaga, nakita niya na to. Ayan, para mabasag yung pawn and may mga check dito. So, after G4, tumira lang ng Knight F4. Kinain, and then B6. Ayan, so after B6, nag-Rook D2. So, sinusubukang doblehin yung Rook. Nag-Rook D8. Ayan, so pinalit, Rook A D1, and then Rook D2. So dito, nakakakaba ng onte. Bakit? Kasi ang kalaban ni Nepo ay si Magnus. Kung ikaw talaga si Nepo dito or kung ikaw yung black, medyo kakabahan ka kasi alam mo naman na ang specialty ni Magnus ay endgame. Lalo na yung mga endgame na equal. Ayan. Pero dito, medyo solid ang depensa ni Nepo. Nag-Bishop D8 lang. Napakakunat. Dinedepensahan to kahit hindi naman inaatake. Nag-H4 and then C6. Ayan. So, ang isang idea ni Nepo is mag-Bishop C7 and pe-pressure rin yung pawn dito sa E5. So, after C6, nag-Knight G2, Chinek, King F2, and then Rook G8. So, bakit hindi nag-Bishop C7? Kasi baka makatira ng Bishop G5. Ayan, hindi makain to kasi meron checkmate doon. So, nag-Rook G8, A3, and then Bishop E7 lang. So, itong tinira ni Nepo na to, para niyang sinasabi kay Magnus na walang magawang progress yung white kasi depensado lahat ng key squares. Ayan, and yung bishop dito medyo malakas din. So after bishop e7, nag-bishop f4, rook g6, knight e1, bishop e6, knight f3, and then bishop d5. Ayan, so super solid ng bishop. And finally, tumira si Magnus ng bishop g5. So yung mga ganitong tira parang offer draw na po ito. Kasi after bishop g5, kinain, nagkaroon ng exchanges. After king takes f3, king e6, and after king f4, chinek. King f3, nag-rook g6 lang kasi baka pag kinain to, baka mapilit ni Magnus with the move rook d7. Binalik lang and napunta po sila sa tabla. Ayan, king f3, rook g6. Ayan, so nagtabla na po sila. Take note, kapag chumek dito, kakainin lang. And pag nag-rook d7, may check dito si Nepo and then a5. Baka hindi na mabawi yung pawn. Ayan, kaya ang ginawa ni Magnus, binalik-balik niya na rin kasi meron din siyang weakness dito and nauwi na po sa tabla yung laban nila. So ngayon naman, analyze natin yung Armageddon match nila. Ayan, so bago natin analyze, tignan natin bakit may Armageddon match. So take note, itong tournament na po ito, over the board tournament ito. Pero bakit may Armageddon? Ayan, so basahin natin yung format nitong Norway Chess. Ayan, so yan po ang regulations. 6 players ang kasali, double round robin, 10 rounds. Ayan, 10 rounds po. 120 minutes. Ayan, may increment ng 10 seconds after move 40, kumbaga 2 hours. And bawal po magtabla ng move 30. Ayan, bawal magtabla. Kailangan move 31 kung mag-a-agree kayo ng draw. And ito po yung scoring system nila. Medyo unique po sa ordinaryong classical tournament. Pag nanalo ka sa main game, meron kang 3 points. Ayan, kumbaga, halimbawa, nanalo si Magnus ngayon, 3 siya. And pag talo ka, 0. And then, kapag tabla, merong Armageddon. Ayan, if there is a draw, in the classical game, players will move on to Armageddon within 20 minutes after the draw. So, may Armageddon. Pag nanalo ka sa Armageddon, ang score mo ay 1.5 points. And kapag talo ka naman, meron kang 1 point. Ayan. So, ayan po yung format ng Norway Chess. And ngayon, tignan naman po natin yung Armageddon game nila kasi nga tabla yung main game nila. So, tignan po natin. Ayan, sa broadcast. Armageddon. And tignan po natin yung laro ni Nepo and ni Magnus. Na kung saan, puti dito si Magnus ulit. So, nag-Knight F3 na siya. So, take note, itong Armageddon nila is kakaiba din yung oras. 10 minutes and 7 minutes. 10 minutes si Magnus, 7 minutes si Nepo, pero tabla lang ang kailangan ni Nepo dito. So after knight f6, nag g3,
D5, bishop G2, G6, castle, bishop G7, C4. So everything is normal, nag-develop lang. Ayan, ginawang solid ni Nepo yung structure niya dito. Tumira ng B3. So normal opening lang po ito. Knight E4, tinututukan yung rook. D4, castle, and then bishop B2. Ayan, so dinevelop lang. A5, ang idea nito is mag-A4 mamaya. Nag-knight C3, bishop F5, E3, and then kinain. Kinain, bishop E4, queen E2, and then finally nakapag A4 na. Ayan, so ito yung plano ni Nepo sa opening, pero usually kapag ganito pong Armageddon game, pabilisan lang to and palupitan ng tira in a matter of seconds. So after A4, nag-rook FC1, kinain, exchange yung rook, and then queen B6. Take note na ang kailangan na lang ni Nepo dito ay tabla, kaya solid lang yung laro niya, hindi niya ginugulo. Kahit ang gusto niya ay tactical position, hindi po practical kasi itim po siya and tabla lang ang kailangan. So after queen B6, tumira ng B4, knight D7, and then C5. So typical na Magnus na tira, nang iipit, queen C7, rook A7. Ayan, so nang iipit po dito, queen B8, queen A2. So kontrolado niya na yung A file, pero usually yung isang file, pag control mo, hindi enough yon para manalo. So after queen A2, nag-bishop F3 dito si Nepo, and then E5. So sinusubukan niyang maka-equalize by having some counterplay here on the king side. And after B5, dito na po nagkamali, tumira ng E4. Ayan. So ang tamang tira lang daw is E takes D4, pero given that konti na lang yung oras, nag-E4 siya, nag-decide siya na magganito. So after E4, bishop E2, knight C5. Ayan, yan ang naisip niya, kaya niya pinasok yan, kaya lang tinirahan siya ng bishop B4. Ayan, so take note, merong pin dito. Pag kinain, bitin yung bishop. And syempre, hindi yan kakainin ni Magnus. Ang ginawa niya ay bishop B4, counter pin. And ang lupit din ang ginawa ni Magnus, knight A6. Another counter attack, bitin yung rook. Ayan, so kaya lang meron bishop F8, bishop F8, and then rook takes B7. Ayan, queen B7, queen takes A6, queen B8, queen C6, and lamang po ng isang pawn dito si Magnus. So medyo pangit yung ganito kasi lamang ng isang pawn and pwede niya lang maubos yung oras. Ayan, so after queen C6, queen D6, kinain ni Magnus, although hindi ito yung gusto ng engine. Ayan, sabi ng engine, blunder. Pero nakita na ni Magnus na maipapanalo yung endgame. So after ilang moves, ganito po ang nangyari. Kakainin na yon, king G7, bishop D5, tumira ng F5, and then G4. Ayan, so hindi daw gusto ng engine yan, king F1 lang daw, pero tingnan natin ang nangyari. King F6, H4, H6, king G2, bishop D8, H5. So ang glupit ng ginawa ni Magnus, pinressure niya yung mga pawn para makain to. Kasi pag nakain to, magkakaroon ng dalawang pass pawn dito. Kaya not to mention, may another pass pawn dito. Which is, kahit opposite colored bishop, mahirap na pong itabla kapag tatlo yung pass pawn. So after H5, nag-FG4, HG6, King G6, Bishop E4, King G5. So may counterplay dito si Nepo. Kaya lang tinirahan lang ng F4. After King F6, King G3, tumira ng H5. Ayan, so may dalawang pass pawn din si Nepo, kaya lang makakain to. King H4 and then Bishop A5. So sinusubukan ni Nepo na mag Bishop D2 and ubusin yung mga pawn dito. Pero tinirahan lang ng B6. And after B6, nag-resign na dito si Nepo. Kasi pag kinain yan, kakainin na to. And pag bumalik, kakainin. Pag Bishop D2, King F3, sakto lang yung King. And panalo po yung puti dito kasi tatlo yung pawn. Pag dalawa lang, may chance makatabla. Pero pag tatlo, no chance po makatabla. Ayan. So dahil dyan, ang score ni Magnus ay 1.5. Ang score naman ni Nepo ay 1 lang. Kasi nga, natalo si Nepo sa Armageddon. So ano po ba sa tingin nyo? Tinatago ni Nepo yung preparasyon niya? Same with Magnus, tinatago niya, hindi niya nilalabas. Kung ganun po ang opinion nyo, comment down below. And sa tingin nyo ba na matatalo ni Nepo si Magnus sa World Championship match? Ayan, so comment din po kayo about